Train her feet for running. Show her every door and how the windows look. Magandang araw! Ako po muli si Pastor Michael, ang inyong kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kumusta po kayo? Blessed Easter Sunday! Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Ngayon po ay March 31 nga, 2024. Pag-usapan po natin, paano ba talaga maging close sa Diyos? Maraming tao itong lumipas na Monday, Thursday, and Good Friday. Nagpenitensya pa rin, nag-alay lakad. Ang ilan pa siguro ay nagpapako nga sa krus. Ito ba ay nagpapalapit sa ating Diyos? Ito ba ay utos ng Diyos na dapat natin gawin upang maging malapit sa Kanya? Sa totoo lamang po ay wala talagang mababasa sa Biblia na sinasabi ng Panginoon na yun ang ating gawin. Unang-una ay hindi naman talaga natin magagaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo bilang Diyos Panginoon kay isa-isang bugtong na anak ng Diyos Ama sa ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat siya po talaga ay doon nahirapan, nabayubay ang katawan, nagkapira-piraso ang mga laman, natigis ang dugo sa krus at talagang namatay. At pagkatapos nilibing, at pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay nabuhay muli, nagpakita sa maraming mga alagad niya bilang patunay na siya'y nabuhay muli at umakyat sa langit, na talaga namang nagpapatunay na siya'y Diyos. Ang kanyang kamatayan sa krus ang nagpapatunay siya'y 100% na nagkatawang tao. Ang kanyang pagkabuhay muli ay nagpapatunay na 100% na siya ay Diyos. So paano ba talaga maging close sa Diyos na ayon sa kanyang salita sa Biblia? Number 1, panalangin. Napaka-importante ng panalangin o prayer. Pinapahayag dito ang kaisipan, damdamin, pangangailangan at pasasalamat natin sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na panalangin. Naalala ko po yung Philippians 4:6. Sabi po doon, huwag tayong mabahala, mag-alala sa anumang bagay, bagkus sa lahat ng bagay ay dalhin natin sa panalangin na may pasasalamat sa ating Diyos. At sa Matthew chapter 6 verse 6, sinabi ng Panginoong Hesus, pumasok ka sa iyong silid at tingin mo sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagpapalapit talaga sa Kanya. Paano ba talaga manalangin? Kung babasahin natin ang ilang verses pa sa Matthew chapter 6 verse 7, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Ayaw ng Diyos yun, na paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyong silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9, ganito kayo manalangin. Ito po yung pattern na tinuro ng Panginoong Hesus nang nagtanong ang kanyang mga alagad, paano ba ang tamang panalangin? Una, sabi dito, Ama namin nasa langit, sambay nawa ang iyong pangalan. So dapat meron kang pag-acknowledge, sino ba kinakausap mo? Hindi tao, kundi Diyos na nasa langit. Ama nating na nasa langit. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang iyong pangalan. Marunong tayo sumamba, mag-worship sa kanyang dakilang pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. In verse 11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Ito na po yung nanghihingi na tayo. Tapos natin sumamba, maaring humingi na tayo sa ating Diyos ng ating pangangailangan, pagkain sa araw-araw. And verse 12, hingi tayo ng patawad. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Importante po yun dahil madalas tayong magkasala, sinasadya man o hindi sinasadya. In verse 13, ang sabi, at huwag mo kaming hayaang matukso. Itong dapat nating ipanalangin lagi dahil patuloy ang mga tukso dito sa sanlibutan na gawarin ng kaaway natin. Kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So yan po yung pattern ng pananalangin. Pwedeng may sarili tayong words sa paghingi sa Kanya na mula sa ating puso, di paulit-ulit. Hindi kailangan ni Lord ng paulit-ulit. At yun po ang number 1 na nakakapagpalapit sa ating Diyos.